Nakatikim na po ba kayo ng flavored na chicharon? Abay, ang mga dati pong fast food worker at construction worker, sumubok na lagyan ng ibang lasa ang chicharon at tila pumapatok po ito ngayon. Ano nga ba ang mga flavor at paano ito nagsimula? Narito ang report. Nagsimula bilang fast food worker si Maria Teresa Puri nang dumating sa Canada noong 2011. Ang kanya namang asawa na si John Carlo Tumbaga, construction worker. Dito na sila nagkaibigan sa Canada pero nang minsay nagbakasyon sila sa Pilipinas, mistulang naubos ang ilang taong pinaghirapan sa pagkayod. Bali, umabot kami sa rock bottom ng buhay namin kasi syempre pagbalik po dito, ang daming bilis sa mga na-behind. Then pagbalik, walang work. So, kailangan dumiskarte, kailangan mag-isip ng pwedeng pagkakitaan. Tapos, siyempre, naisip namin chicharon. Sa halagang $40 na puhunan, nakagawa sila ng unang 30 bags at dito na nabuhay ang pork chicharon by Mateo's Kitchen. Pero sa halip na ordinaryong chicharon, naisip ng dalawa, lagyan kaya natin ng flavor. Bukod sa original classic, sinubukan nilang magluto ng barbecue-flavored chicharon. Pagkatapos, gumawa sila ng spicy barbecue, vinegar, spicy vinegar at sour cream. Siya yung unang Ako po tumawa yung sa akin. unang tumawa sa asawa ko, sa totoo lang. Kasi siya po yung unang nag-mix nun. Unang tinry po niya is barbecue. And sabi ko sa kanya, sigurado ka ba? Masarap naman, pero sigurado ka ba na may bibili? Ngayon, nasa 250 hanggang 300 bags na ang kanilang ginagawa kada linggo na ibinebenta na rin sa mga malalaking grocery stores sa Alberta. Every time nagmamarket po kami or nag-free taste kami, lahat mo ng flavored namin gumagalaw. So, we can tell po na everything naman po is bestseller. Depende na lang po talaga kung anong hilig nyo. Mahilig ba po kayo sa matamis, sa maasim, sa maalat. Pero dahil may mga full-time job pa rin sila, hindi daw maaalis na minsay naisip na nilang itigil ang negosyo, lalo na nung nagsisimula na hindi pa masyadong mabenta ang kanilang flavored chicharon. Alam niyo po, yung mental health po talaga is hindi na maganda kasi nga syempre kulang yung tulog. Like psychological side, hindi po siya maganda. Dahil hindi po healthy yung brain natin. Oh, baka hindi ka rin makaluto ng maayos, hindi magiging efficient. Minsan mag-aaway sa kitchen. Tapos, ilang beses na yun, nagsasabi kami sa isa't isa, tutuloy pa ba natin to? Tapusin na natin tong business na to. Pero mula sa pagluluto sa bahay, rumerenta na sila ngayon ng kitchen at may sertipikasyon mula sa Alberta Health Service. Kung nakaya daw nila ito, pihadong kaya din ng iba pang Pilipino. Kung nagda-doubt man sila, huwag silang mag-doubt. Kasi yun ang una mong dapat isipin, magtiwala ka sa produkto mo. Kasi pag walang ibang unang magtitiwala niyan kundi ikaw lang. Dapat maging creative lang tayo sa kung produkto man yan or service, kailangan natin pag-isipan mabuti bago natin ibenta yung isang bagay. Para at least maganda rin kasi yung medyo kakaiba ka eh. Umaasa ang dalawa na sana'y umunlad pa ang Mateo's Kitchen at sana'y sila'y maging inspirasyon sa iba pang mga kababayan na nangangarap din na magkaroon ng sariling negosyo dito sa Canada. Ron Gagalak, Omni News Toronto.